Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it tatted on me, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez Villano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNBS, trending and Isang viral show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan.
nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balita. Pronti, kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Pronti, kasama si Kises Habson. DZRH Balita Pronti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang balitang PROMD ngayong araw ng Huwebes, April 16, 2026.
Sa ating headlines, Balitang Prom panibagong round ng rollback sa produktong petrolyo inaasahan sa susunod na linggo ayon sa DOE. Balitang Prom Dating Ombudsman Martires bumuelta sa testimonya ni Madriaga, handang dumalo sa impeachment kung ipatatawag. Balitang Prom National Security Advisor Eduardo Año nag-resign, nagdesisyong magretiro ayon sa Malacanang. Balitang Prom 3 senior officials ng PNP apektado sa panibagong balasahan. Balitang Prom 3 FB accounts pinakakasuhan sa pagpapakalat ng fake news sa kalusugan ng Pangulo. Balitang Prom Libreng sakay sa MRT3 at LRT2. Simula na kahapon para sa mga solo parents. Balitang Prom Yan ang ulo ng ating mga balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod Kisas Habson para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Good news muna tayo. Namumurong makaranas ng panibagong tapya sa presyo ng produktong petrolyo ang mga motorista sa susunod na linggo. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, patuloy na bumababa ang presyo ng diesel at iba pang petrolyo sa Mine of Platte, Singapore. Paliwanag ni Sales, sa kabila na ng nananatiling tensyon sa gitnang silangan, naobserbahan pa rin ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa nakalipas na 2 araw na trading. Bunsod nito ay itinaya naman ng mga nasa industriya ng langis ang 14 hanggang 15 pesos kada litrong bawas sa presyo ng diesel, 1.50 hanggang 2.50 sa kada litro naman ng gasolina. Gayunman, nilinaw ng opisyal, maaari pang magbago ang pagtaya depende sa magiging galaw ng presyo ng petrolyo sa natitira pang trading days. Samantala, nagbabala rin ng mga opisyal na maaaring panandalian lamang ang rollback dahil sa posibleng muling sumirit ang presyo nito kapag may nangyaring pag-atake o insidente sa Strait of Hormuz. Balitang Prom Samantala, inaasahan naman na darating ngayong linggo ang panibagong shipment ng 300,000 bariles ng diesel sa Pilipinas. Ayon sa Department of Energy, bahagi ito ng kabuuang 1,042 milyong bariles na in-order ng Philippine National Oil Company o PNOC noong nakalipas na buwan. Nauna nang dumating ang unang 2 batch na may kabuuang mahigit na 400,000 bariles noong huling bahagi ng Marso at unang linggo ng Abril. Ang ikatlong batch ng diesel na darating ngayong linggo ay magmumula sa North Asia at India, habang ang huling batch ay mayroon ding 300,000 bariles manggagaling naman sa Oman via Singapore at darating sa ikatlo at huling linggo ng Abril. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, idadak ang mga supply sa Davao upang mas maayos na maipamahagi ang buffer stock sa buong bansa. Samantala, nakasiguro na rin ang PNOC ng 22,000 metriko tonelada ng liquefied petroleum gas o LPG na inaasahang darating sa ikalawa o ikatlong linggo ng Mayo. Balitang Prom Balita muna tayo. Mula sa probinsya, unahin natin ang Pangasinan. Standby Freddy. Tricycle driver na high-value resurgent drug personality arestado daw po sa buy-bust operation ng PIDEA sa Agoo, La Union. Ibalita mo yan na RH38 Freddy Fajardo. Balik kulungan ng isang tricycle driver na high-value resurgent drug suspect matapos muli itong maaresto sa buy-bust operation ng PIDEA sa Agoo, La Union sa pamumuno ni PIDEA Provincial Officer Richard Tinong, katuwang ang Regional Police Drug Enforcement Unit at Agoo Municipal Police,
gamit ang marked money ng kanilang asset na nagkunyaring buyer na binentahan ng illegal na droga ng suspect na tricycle driver, 45 anyos residente ng Barangay San Julian Central, Agoo, at agad itong inaresto. Batay sa ulat ni PDEA Regional Office 1 Director Julius M. Paderes, nagkasa ang kanilang tropa ng operasyon sa Barangay San Julian Norte na nagresulta ng pagka-aresto sa akusado at pagkakumpiska ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 2 gramo at may street drug price ng 13,600 pesos. Nasamsam din ang marked money, cellphone at tricycle na gamit dito sa illegal niyang gawain. Nabatid ang suspect ay dati na rin naaresto sa kaparehong kaso noong 2017 na ilang taon din sa kulungan. Nakalaya ito matapos mag-abil ng plea bargaining agreement ng pamahalaan. Sa ngayon nasa kustodiya ng PDEA La Union ang suspect at naaharap sa kaso ng paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, at hindi na ito pwedeng mag-abil pa ng plea bargaining agreement. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Pajardo, Aristarte Tag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Samantala, pinalakas ng Philippine National Police o PNP ang kanilang presensya sa mga gasolinahan sa Metro Manila. Yan ay upang matiyaka ang mas maayos na pagpapatupad ng 10 piso kada litro na fuel subsidy para sa mga driver ng pampublikong sasakyan. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., naglagay na ng mga help desk sa mga piling gas station upang agad na matugunan ang mga reklamo at pangangailangan ng mga benepisaryo. Umarangkada na ang service contracting program ng pamahalaan simula kahapon na layong magbigay ng 10 piso kada litrong discount sa mga jeepney driver na nasa ilalim ng libreng sakay program. Balitang Prompty. Samantala, oras po natin, ganap ng alas 3:17 ng umaga. Hati naman ang transport group sa pagsasagawa ng 3 araw na tigil pasada sa buong bansa simula kahapon. Pinangunahan po ng Manibela at ng grupong Piston ang transport strike na layong maiparating sa gobyerno ang kanilang pagkadismaya sa hindi pagsuspindi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa excise tax sa langis. Hindi naman sumama ang United National Public Transport of the Philippines o UNPTP dahil sa naniniwala ang grupo na mas mareresolba ang krisis sa pamamagitan ng dialogo at pagkakaisa. Sa kabila nito o ng pagkakahati-hati ay inaasahan pa rin daw po ng Manibela na aabot sa 250,000 ang mga tsuper na makikilahok sa kanilang kilos protesta sa buong bansa na tatagal hanggang bukas. Balitang Prompty. Alas 3:18 na po ng umaga. Puntahan naman natin balita sa Central Luzon. Mula sa Bataan, standby Danny. 2 production operator ng kumpanya nagtangkang magpuslit daw po ng copper material arestado sa Hermosa. Ibalita mo yan RH37 Danny Kumilang. Naharap ngayon sa kasong qualified theft ang 2 tauhan ng kumpanya bilang production operator. Makarang mahuli sila sa pagpupuslit ng copper material ng kumpanya sa loob ng Enjoy Electronics Subic International Corporation sa Tipo High-Tech Eco Park, Barangay Tipo Hermosa, Bataan. Sa ulat ng Hermosa Police, nahuli ang mga ito alas 4:30 ng hapon nitong Abril 14, 2026 na kinilala ang mga ito sa alias Joseph 23 at Joshua 18 na kapwa production operator na nabanggit na kumpanya. Nagsasagawa umano ng routine inspection ang safety officer nang mamataan ang mga suspect na may dalang mga sako sa residual waste area. Agad na tumakas ang mga ito at iniwan ang mga sako na naglalaman ng tinatayang 67 kilo ng copper materials na nagkakalaga ng 49,000 pesos. Naaresto ang mga suspect sa Bangal Gate Exit sa tulong na rin ng mga security personnel at itinurn over sila sa SBMA Intelligence and Investigation Office bago dinala sa Hermosa Municipal Police Station. Ang mga suspect kahapon, nakita natin na agad silang sumailalim sa inquest proceeding sa Prosecutor Office sa lungsod ng Balanga. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Maraming salamat, Danny. Standby lang. Standby lang kay
Jocelyn Make dyan sa Western Visayas. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, nanindigan naman si dating Ombudsman Samuel Martires na dapat ay ihinto na ang mga ginagawang pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Martires, hindi na nagiging maganda ang pagdinig dahil nagmimistula itong fishing expedition na naghahanap na lamang ng siraan o madadamay. Nang tanungin ng DZRH News kung dadalo ba siya kung sakaling imbitahan ng House Justice Committee, binanggit po ni Martires na handa siyang dumalo at magbigay ng kanyang testimonya. Binigyan din ni Martires na dapat ay dumaan muna ang mga affidavit kay Representative Jervil Luistro, chairman ng komite, at sinuri kung nagtutugma ba ito sa mga rason ng isinampang impeachment. Balitang Bromby! Samantala, mariinding itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon ng umano'y dating bagman na si Ramil Madriaga. Sa pagdinig ng House Justice Committee, inakusahan ni Madriaga si Vice President Sara Duterte na ginastos umano ang 125 milyong pisong confidential funds ng Office of the Vice President sa loob lamang ng isang araw. Pero sabi naman ni Duterte, pawang kasinungalingan ang mga paratang ni Madriaga. Bumuelta rin siya sa issue ng kanyang academic background at binigyan diin na pumasa siya sa bar exam na may markang 80% na walang tulong mula sa iba. Samantala, itinanggi naman ng Malacanang ang umano'y power sharing deal sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng kampo ng Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatuon na ang Pangulo na tapusin ang kanyang termino sa 2028. Balitang Bromby! Sa kaugnay pa ring balita, walang alam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y term sharing agreement nila ni Vice President Sara Duterte. Yan po ang naging sagot ng Malacanang kasunod ng sinabi ni Ramil Madriaga sa hearing ng House Committee on Justice sa impeachment laban kay Vice President Sara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang personal knowledge si PBBM sa nasabing issue. Pagbibigay din ni Castro, hindi mangangampanya ang Pangulo para ibigay ang posisyon kahit kanino. Kasabay nito'y tiniyak din po ng opisyal na tuloy ang trabaho ng presidente at tatapusin niya ang kanyang termino. Balitang Bromby! Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin ang Western Visayas. Yun daw pong 758 wanted person na aresto sa rehiyon sa unang quarter ng 2026. Ibalita mo yan, Jocelyn Make ng Action Radio Iloilo. Dahil sa agresibong kampanya ng Police Regional Office 6 kontra wanted persons, umabot sa 758 na wanted persons ang naaresto sa unang quarter ngayong taon. Sa nasabing numero, 205 dito ang most wanted persons at 553 ang other wanted persons. Nangunguna sa may pinakamaraming nadakip ang Iloilo Police Provincial Office na may 369 wanted persons. Ayon kay PRO6 Director Brigadier General Josefino Ligan, committed ang mga pulis na arestuhin at panagutin sa batas ang mga arestado upang mabigyan ng hustisya ang kanilang mga biktima. Tiniyak ng PRO6 ang pagpapatuloy at maigting na manhunt operations at intelligence monitoring upang mapanatili ang peace and order sa Western Visayas. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Bromby! Alas 3:24 na po ng umaga, nagbitiw naman sa pwesto si National Security Advisor Eduardo Año. Kinumpirma ni Palace Press Officer Claire Castro na nagpasya na po si Año na magretiro epektibo ngayong araw, April 16. Yan ay matapos ang ilang dekadang serbisyo sa gobyerno at militar dahil sa health reasons. Tinanggap na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang resignation nito. Papalitan si Año ni dating AFP Chief of Staff Eduardo Oban matapos siyang italaga ng Pangulo. Ayon sa Malacanang, inaasahang magpapatuloy ang mga national security efforts ng pamahalaan sa ilalim ng bagong liderato. Balitang Bromby! Samantala,
Balikan natin mga balita mula sa probinsya. Puntahan naman natin balita mula sa Eastern Visayas. Pangulong Bongbong Marcos tiniyak na walang guro na magre-retiro ng nasa Teacher 1 lamang. Ibalita mo yan, RH32 Jimmy Angay-Angay. Wala nang guro na magre-retiro na Teacher 1 lamang. Ito ang binigyan diin ni Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ginanap na mass outtaking ng mga guro sa Tacloban na sa kabuang 2,121 na public school teachers at principals ang opisyal na numpa sa kanilang mas mataas na posisyon sa seremonya na ginanap sa Tacloban City Convention Center kahapon. Pinangunahan ang panunumpa ni Deputy Secretary Sani Angara habang saksi naman sa okasyon sina Tacloban City Mayor Alfred Romales, Vice Mayor Raymond Romales. Sa mensahe ng Presidente, kanyang giniit na layunin ng pamahalaan na mabigyan mas malinaw na landas ang pag-unlad ng karera ng mga guro. Bahagi ito na expanded career progression system sa ilalim ng Executive Order No. 174 kung saan may 2 career track ang classroom teaching at school administration. Sa pinakahuling tala ngayong Abril 2026, mahigit 65,000 na guro sa buong bansang nakinabang sa nasabing programa at naglalayong kilalanin ang husay ng mga guro at mapanatiling di kalidad edukasyon sa bansa. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Alas 3:27 na po ng umaga. Sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, wala pang naipapakita ang ebidensya na direktang nag-uugnay kay dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Pandi, Bulacan. Yan ay matapos ang isang linggong pagdinig sa kanyang bail application sa Sandigan Bayan. Sa 9 na testigong iniharap ng Office of the Special Prosecutor, wala ni isa ang nakapagpatunay ng koneksyon ng dating senador sa proyekto. Kabilang sa mga tumestigo si Ivan Samson ng National Bureau of Investigation, gayon din ang mga inhinyero ng Department of Public Works and Highways na sina Aldo Santos at Kenneth Fernando. Samantala, lumabas sa pagdinig na hindi pagkakatugma ng mga pahayag hinggil sa lokasyon ng proyekto dahilan upang maglabas ng subpina ang korte laban sa ilang opisyal ng DPWH. Samantala, inamin naman ng state witness na si Sally Santos na wala siyang personal na pagkakakilala o transaksyon kay Revilla. Ayon sa depensa, maging ang mga dokumento na iniharap ng prosekusyon ay walang lagda o pangalan ng dating senadora. Magpapatuloy pa ang hearing sa April 17 kung saan inaasahang haharap ang isa pang testigo habang may hanggang April 24 naman ang prosekusyon upang kompletuhin ang kanilang mga ebidensya. Nananatili namang kumpiyansa ang kampo ni Senador o dating Senador Revilla na papayagan siya na makapagpiyansa habang dinidinig ang kanyang kaso. Balitang Prompty. Alas 3:29 na po ng umaga. Samantala, sugatan ang 5 katao. Kabilang ho ang 4 na suspect at isang pulis sa nangyaring shootout sa rescue operation ng kidnapping dyan sa Parañaque City. Ayon po sa Philippine National Police, nagkasapo sila ng operasyon kasama po ang anti-kidnapping group para ihatid ang hinihinging ransom ng mga kidnapper kapalit ng pagpapalaya sa 78 years old na biktima na isang Indian national. Nauwi ito sa madugong engkwentro ng unang atakihin po ng mga suspect ang mga pulis dahilan kaya nagtamo ng injuries ang 4 na sa mga hinihinalang kidnapper at isang tauhan ng PNP. Nagpapatuloy naman ang pagtugis ng mga otoridad sa hindi pa matukoy at eksaktong bilang ng mga nakatakas na suspect. Balitang Prompty. Ang Indian national po na biktima ay nailigtas na ng PNP, pero bukod po dyan, meron pa raw ibang mga nasugatan na sakay naman ng isang nadamay lamang na sasakyan. Alamin pa rin natin at tututukan pa rin natin yung mga update dyan sa balitang yan.
na tinutukan din kagabi ni Eric Dastas. Balitang Prompty. Alas 3:30 na po ng umaga. Balikan natin ang mga report mula sa probinsya. Puntahan naman natin balita sa Northern Samar. Ang DENR permitting on wheels inilunsad daw po sa bayan ng Lavezares at San Jose, Northern Samar. Yung mga kliyente at mga negosyante sinamantala ang aktibidad. Ibalita mo yan, RH34 Jane Galit Bantayan. Inilunsad dito sa lalawigan ng Northern Samar sa bayan ng Lavezares ang DENR permitting on wheels noong nakarang araw at nagpatuloy ito kahapon na inilunsad naman sa kalapit na bayan ng San Jose, Northern Samar. Isa itong inisyatibo ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, direkta na dinala ang kanilang serbisyo, ang serbisyo ng opisina sa lokal na komunidad para sa pag-a-apply ng permit. Mas nakatipid naman ang oras at gastos sa mga kliyente na isa rin sa layunin na maiwasan ang pabalik-balik ng mga negosyante sa mga malalayong regional offices. Kabilang sa mga serbisyo ang Area Status Clearance, SAPA Application, ECCCNC, Wildlife Culture Permit, Wildlife Farm Permit. Kabilang rin dito ang Chinso Registration, Tree Cutting Permit, Water Permit, Residential Free Patent Application, Agricultural Free Patent Application, Special Patent Application at MGB Certification at iba pang permits. Maraming mga kliyente naman o negosyante ang sinamantalang pagkakataon upang mas mapabilis at mapalali ang kanilang transaksyon. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty. Thank you, Jane Galit Bantayan. Standby lang, June. Ipinatigil na ng pamahalaan ang paniningil ng pass-through at delivery fees para sa mga sasakyang nagdadala ng mga produkto sa National Capital Region. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Romando Artes, layunin ng hakbang na makapagtatag o na mapatatag ang presyo po ng bilihin at mabawasan ang gasto sa supply chain sa gitna ng umiiral na energy emergency. Napagkasundoan ng pulisiya sa pulong kasama po ang mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga pulis at Department of Interior and Local Government. Kasabay nito ipatutupad pa rin ang Unified Track Ban sa Metro Manila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Gayun din, hindi sakop ng track ban ng fuel tanker at cargo trucks na nagdadala po ng essential at perishable goods, kaya't pinapayagan silang bumiyahe anumang oras. Balitang Prompty. Naglatag naman ng ilang hakbang ang Bangko Sentral ng Pilipinas bilang pansamantalang tulong sa mga Pilipino sa gitna ng umiiral na krisis sa langis dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Batay sa inilabas na Monetary Board Resolution 296, pinapayagan po ang hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang para sa mga apektadong borrower. Maaari namang ipagpaliban ng hanggang 1 taon ang pagbabayad ng mga utang sa agrikultura depende sa pagsusuri ng mga bangko. Sa ilalim din ng nasabing hakbang, maaaring hindi muna isama sa bilang ng non-performing loans ang mga pautang ng apektadong kliyente sa loob ng 1 taon. Gayunman, iginit po ng BSP na dapat ay maging maingat ang mga bangko sa pagpapatupad ng relief measures at tiyaking mapupunta lamang ito sa tunay na apektado ng krisis. Hinimok din ng mga institusyong pinansyal na suspindihin ang bayarin sa online banking at e-money services tulad na lang ng InstaPay at PesoNet upang makabawas din at mabawasan po ang pangangailangang bumiyahe ng publiko. Balitang Prompty. Alas 3:34 na po ng umaga. Balikan natin, balita naman mula sa Davao, 3 menor de edad sa viral na insidente. Nasa kustodiya na ng Tagum PNP sa Davao del Norte. Ibalita mo yan, Jun Suter ng Action Radio Davao. Nasa kustodiya ng Tagum City Police Station ang 3 menor de edad na naging viral sa social media kaugnay ng insidente ng pagsakay ng tricycle. Ayon sa report, tumakas ang mga menor de edad matapos magpahatid sa isang tricycle driver patungong Apocon, Davao del Norte nang hindi nagbayad. Sa pahayag ng Tagum PNP, isinailalim na sa tamang disposisyon at proseso ang mga sangkot kasama ang kanilang mga magulang alinsunod sa umiiral na batas. Nagpatupad din
ang kapulisan ng kaukulang interbensyon sa ilalim ng Child Protection Procedures upang matiyak ang kapakanan ng mga minor de edad at maayos na matugunan ang reklamo ng publiko. Kasabay nito, nanawagan ng kapulisan sa publiko na iwasan ang papapakalat ng hindi beripikadong impormasyon na maaari makasira sa privacy at dignidad ng mga minor at kanilang mga pamilya. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi. Balitang Promdi. Samantala, kakasuhan na ng Presidential Communications Office sa Department of Justice ang 3 Facebook account na nagpapakalat ng maling impormasyon sa kalusugan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa pahayag ng PCO, kabilang dito sina Eloy Burgis o Bugris, the Queen of Revelations, Rigondola Ping at si Craig Underpal. Ayon sa ahensya, nag-live broadcast pa umano ito at nanghingi ng tulong pinansyal sa mga nanonood. Samantala, manipuladong larawan ng Pangulo na nagpapakitang nasa matinding karamdaman nito ang pinakakalat ni Rigondola Ping. Habang nagbahagi naman si Craig Underpal ng Peking News graphic tungkol sa umano'y kumpirmadong malubhang kondisyon ng Pangulo. Sinabi ng PCO na ang sinadyang paggawa at pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring lumabag sa Article 154 ng Revised Penal Code at ang Cybercrime Prevention Act of 2012. Balitang Promdi. Sa iba pa nating mga balita, balik na sa normal ang kalidad ng hangin sa Metro Manila ilang araw matapos ang sunog sa sanitary landfill sa Navotas City. Ayon kay DENR Environmental Management Bureau National Capital Region Director Janice Pamit, bumuti na sa good at fair level ang kalidad ng hangin matapos na unti-unting bumalik sa normal ang coarse particles at fine particulate matter sa hangin. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang containment effort sa lugar upang tuluyang mawala yung usok na lumalabas. Patuloy naman na iniimbestigahan ng DENR ang sanhi ng sunog kung saan posible pong maharap sa kaso o parusa ang operator ng Phil Ecology System Corporation dahil sa umano'y kabigo ang maisagawa ang tamang pagsasara ng landfill. Matatanda ang isinara ang 40 ektaryang landfill noong August 2025 matapos na mag-expire ang franchise nito at nakatanggap na rin ng notice of violation mula sa DENR. Balitang Promdi. Naapektuhan din ng makapal na usok mula sa nasunog na sanitary landfill sa Navotas, ang ilang baybaying barangay sa Ubando sa lalawigan ng Bulacan, dahilan upang ilikas ang ilang residente. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, patuloy pa ring nagbubuga ng usok ang ilang bahagi po ng landfill na nagdudulot ng haze sa mga kalapit na lugar. Nagpapatuloy naman ang haze alert ng lokal na pamahalaan dahil sa posibleng panganib sa kalusugan, lalo na sa mga bata, buntis, matatanda at mga may sakit sa puso at baga. Pinayuhan ng mga residente na manatili po sa loob ng bahay hanggat maaari at magsuot po ng N95 mask kung kinakailangang lumabas. Inirekomenda na rin ang pag-inom ng maraming tubig at agarang pagpapatingin sa doktor kung may nararanasang hirap na paghinga, pananakit ng dibdib o matinding ubo. Balitang Promdi. Pinaulan na naman ng bala ang bagong ayos na barangay hall ng Tamontaka 4 sa Cotabato City bago mag-umaga nitong Biyernes o nitong Martes na nagdulot po ng pinsala sa gusali at takot sa mga residente sa paligid. Ayon po kay Barangay Chairman Tong Gayak, nakahanda po ang leader ng komunidad at ang mga residente na tumulong daw po sa investigasyon ng pulisya upang matukoy ang mga responsable sa insidente.
Mariin namang kinundina ni Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw ang insidente at tinatasan ng hepe ng pulisya ng lungsod na si Cotabato City Police Director Colonel Jibin Bongkayaw na magsampa po ng kaukulang kaso laban sa mga salarin. Magugunitang noong nakalipas na linggo, nakaligtas naman sa hiwalay na insidente ng pamamaril ang 2 sibilyan na nangunguha lamang ng kahoy malapit sa Timaco Hill matapos na rumisponde ang mga tauhan ng militar at pulisya. Patuloy na iniimbestigahan ng otoridad kung magkaugnay ang naturang insidente. Balitang Bromby! Samantala may handog na libreng sakay ang MRT3 at LRT2 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Solo Parent Day. Simula po kahapon April 15 hanggang April 18, libre po ang sakay ng sa lahat ng mga istasyon ng MRT3, habang April 18 araw ng Sabado naman sa LRT2. Epektibo ang oras ng libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at babalik alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi sa parehong linya. Para masiguro daw po ang libreng sakay, kailangan lamang na ipakita ang valid Solo Parent ID sa alinmang istasyon ng tren. Balitang Bromby! Samantala, itinakbo ng isang tok-tok driver ang 1,000 pisong ibinayad sa pasahe ng 2 turista mula sa Hong Kong sa Binondo, Maynila. Batay sa reklamo ng mga turista kay Barangay 289, Kagawad del Son T, sumakay sila mula sa MOA at siningil ng 350 pesos na pamasahe papunta sa Chinatown sa Binondo. Pero pagdating sa Quintin Paredes Street, biglang siningil sila ng 700 dahil tig 350 pala kada pasahero. Para hindi na magkaroon ng pagtatalo, nagbayad na lamang ng 1,000 ang mga biktima pero hindi na nagsukli ang driver at tinakasan na sila. Nakuha na ng CCTV footage ang insidente at inaasahang makatutulong ito para makilala at nahuli ang naturang driver. Nananawagan naman ang barangay official ng mga mas mahigpit na regulasyon sa mga tok-tok at e-trike upang maiwasan ang kaparehong pang-aabuso ng ilang driver ng tok-tok sa mga pasahero at turista. Balitang Bromby! Oras natin, alas 3:43 ng umaga. Diyan na po nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Bromby. Tayo ho'y dadako na sa pangalawang bahagi naman ng ating programa. Muli isang magandang umaga po ang ating pagbati sa lahat ng mga nakikinig, nanonood at nakatutok ngayon sa ating programa. Ito nga po ang Balitang Bromby at kumusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kondisyon at nasa maayos na kalusugan. Ngayon po ay araw ng Huwebes, April 16, 2026. Aba ay good news. Good news at mukhang magkakaroon muli ng panibagong rollback sa presyo ng petrolyo at yan ay ipanalangin natin na magkatotoo. Kasi po yung ibinalita po ng Department of Energy ay batay pa lamang sa 2 araw na trading. Ang basihan po ng presyo kung paano magkakaroon ng adjustment ay base po sa 5 araw. So may 3 araw na natitira. Yun na yung kahapon at ngayong Thursday at bukas Friday. So antabayan na natin, sana nga ho'y magtuloy-tuloy. Lalo na at mayroon pa rin naman po na kumbaga may pag-asa po na muling magkausap pa
ang panig ng Iran at ng Estados Unidos. At sa pagkakataong yan, sana po ay magkaroon na ng maayos na kasunduan nang hindi na humantong pa sa mas matinding tensyon, sa mas matinding gulo at syempre sa pagsirit pa ng presyo ng petrolyo. Balitang Promdi. Samantala, balikan ko lamang ha, mga solo parents, kung sakali po kayo babiyahe, pwede nyo po ipakita sa mga istasyon po ng MRT3 ngayong araw na ito at bukas may natitira pa. Gayun naman sa LRT2 sa Sabado, yung inyong mga solo ID card para po kayo ay mabigyan pa ng libreng sakay. Hindi lang discount, kundi libreng sakay. Pero sana meron, hindi kasi ako nakakasakay sa LRT2 at saka sa MRT3 lately kasi hindi naman ako magala eh. Pero sana din kapag ganyan na merong mga libreng sakay, doon pa lang sa sa may bukana pa lamang ng istasyon, meron ng mga nakalagay kahit man lang tarpaulin na nag-i-inform sa mga may libreng sakay na meron silang kumbaga privilege ng libreng sakay. Bahagi na rin ng information dissemination kasi yung iba hindi naman napapakinggan, minsan nanonood ng balita o kaya hindi naman nakahagip sa Facebook, tapos huli na ang lahat bago pa nila malaman na meron palang libreng sakay. Ayan ha, para po sa inyo yan. At muli ang ating paalala ha, sa ating mga kababayan na iwasan po ang pagpapakalat ng fake news. Kasi hindi natin alam, baka mamaya tayo ho ay madamay sa kung ano man ang mga meron pong iniimbestigahan at kinakasuhan. Lagi nga nating sinasabi, kapag po tayo ay mag-share, think before you click o think before you share. Para po yan sa ating mga kababayan, ano pa man po ang impormasyon na inyong nakakalap, basta merong mga medyo controversial na parang too good to be true kung minsan, pag-isipan muna o mag-research muna bago tayo mag-share ng mga detalye. Samantala, dito sa ating mga kababayan ha, kung gusto nyo na gumanda ang ating turismo, be kind ho, doon tayo sa mga sa mga dayuhan kagaya na lamang ho nung nangyari dito sa May Binondo, Maynila, kung saan 350 pesos mula sa mula sa MOA hanggang sa Chinatown, sige, given na. Pero yung pala 350 pesos ang bawat isa. Wow, 700 pesos. Tama ba? 700 pesos. Napakamahal naman ang hatiran na yan. Kung nais ho natin sana, alam natin na mahirap ang buhay sa ngayon. Pero kung nais po sana natin na dayuhin ng mga turista ang ating lugar at hindi tayo magkaroon ng masamang imahe, wag po tayong magsasamantala sa mga turista. Kasi nakakahiya din ho para sa kanila at nakakahiya ho tayo sa ibang bansa. Syempre, kapag kaya na turista, pag uwi nila sa kanila, maikikwento nila na doon sa Pilipinas may mga manloloko pala. May mga manloloko pala at nadali ho kami ng manloloko. Kapag yan ay na-share, bad image agad tayo. Biruin nyo sa kanilang lugar, dami hong namamasyal. Ang daming namamasyal doon ng mga Pilipino. At saka may mga doon. Marami tayong mga kababayang nagtatrabaho. Baka mamaya dahil sa kagaganyan natin na kakasamantala sa mga turista, madamay naman ho at sila naman na mapagbuntunan na. Lalo na't na meron tayo, tsaka hindi, mali po talaga. Kahit na walang kapalit na kung madamay man yung ating mga kababayan mali po talaga na tayo ay nananamantala, ha? Be honest talaga.
Be honest at dapat ay hindi po humahantong sa ganyan. Nakakahiya pinagbigyan ka na nga doon sa 700 pesos Pagkatapos itinakbo mo pa yung 300 Good morning sa ating mga jeepney driver, sa ating mga taxi driver, sa mga TNVS driver. O diyan din, marami din po tayong mga kababayan na meron namang mga mababait Pero meron din aminin natin at hindi, meron din po mga mapagsamantala. At saka kung minsan kapag ka magbibigay ka ng tips sa mga taxi o kaya mga TNVS, yung mga motorcycle taxi, yan. Antayin nyo na kayo ay bigyan ng tip. Hindi yung pala desisyon kayo. Kung minsan meron din mga driver na gano'n. Meron namang marami din mababait. Tsaka meron nga yung iba, sabi nila kahit wala kaming tip, basta may 5-star lang kami, okay na. Ayan saludo ako sa mga ganyan. Pero yung mga pala desisyon, yung kapag ka inabutan mo halimbawang 70 pesos ang iyong sakay, inabutan mo ng 100 hindi ka nga tinakbuhan pero nagdesisyon na agad siya. Akin na ba yung sukle? Thank you po, ma'am. Nakaranas ako ng ganyan. Kung minsan kasi kahit na po pwede ka namang humindi, totoo lang, pwede ka namang humindi minsan, yung mga pasahero. Kaya lang kung minsan nauunahan ka ng hiya. Yung kumbaga kasubuan na sige na nga para wala na lang gulo kasi makikipagtalo ka pa kapag ka hindi mo ibinigay. O minsan naman sasabihin, walang panukli. Ano ba yan? Minsan kasi sasabihin natin, magtrabaho ang ating tourism. Magtrabaho ang ating mga opisyales ng gobyerno. Pero sana tulungan din natin sila, yung mga mamamayan. Ipakita natin yung kagandahang asal, yung mga ipinagmamalaking kagandahang asal, pagtulong ng mga Pilipino, at huwag natin pakitaan po ng pananamantala kahit sa mga palengke kung minsan kapag nakakita ng foreigner. Tapos kapag ka namili halimbawa isda o kaya ay alimango, ayan, mga gusto ng ng mga foreigner, ng mga dayuhan. Pag tinanong magkano ang kraba, totoo mahal ang kraba. Pero kung minsan mas tinataasan pa ang presyo. Kasi ang paliwanag ng iba nating mga kababayang Pilipino, hindi yan, mayaman pa sa atin yan Ibigay natin yung tama. Anyway, sa ating po mga pagbati, Banong, good morning. Sabi ni Banong, sabi niya, alam mo ma'am, dami po talagang ganyan. Meron pa pong iba na ganyan, nananamantala sa atin, mga kababayan natin, mga trike drivers, taxi drivers, bus, pati ba sa mga konduktor ng bus, meron din. Baka naman nakakalimutan lang. So far, wala pa naman ako na-experience ng mga konduktor. Pero, sige nga, i-share nyo sa akin kung meron din mga konduktor ng bus. Pero so far, sa mga tricycle, ayan, madami yung kunikwento ko nga dati sa inyo. Sa mga tricycle driver, kung minsan gumagawa ng sarili nilang taripa. May desisyon sila kung magkano ang presyo nila, lalo sa mga special. Kahit sa mga probinsya, ganyan. At lalo na kapag mga dayuhan ng sasakay, ewan ko, pagka nakakita kayo ng dayuhan kung minsan, parang tingin nyo doon sa dayuhan, ginto. Alberto Perez, isang magandang umaga mula po sa Baclaran, Parañaque City. Binabati rin po natin Course Navarro Galindez, kay Nestor Felipe, wala sa Abulog, Cagayan. Tama ba? Cagayan ba ito? Good morning, Ma'am Evan Lang, isang magandang umaga. At kay Filemon Mamuwad, sabi, natuto sila sa mga opisyal ng gobyerno na magnakaw, Ma'am Kisses. Nakakalungkot naman. Yun nga galit tayo sa mga opisyal na nagnanakaw, pero meron tayong mga ordinaryong Pilipino sa simpleng pamamaraan, ginagawa rin ang panluloko. Lani Rehuso, isang magandang umaga mula sa Kidapawan City, at binabati rin po natin isang magandang umaga kay Virgilio Sakdalan, Max Alvarez, and sa mga taga North Caloocan City, good morning. At binabati rin po natin, good morning kay Banong. Sabi niya, mabuti naman po, mama. Mahal na per liter ng gasolina.
Val Bernabe mula sa Patulo, Loma de Gato, Marilao, Bulacan. Magandang umaga rin po sa inyo. Ayun nga sinasabi ko ba, no, minsan nakakahiya sa tourist kapag may mga umaabuso tayong mga kababayan, ha? Sa mga taga Pasig City, Irene Lati Nuevo, good morning. Ganon din kay Arnold Reyes, Jesusa Veduya ng mga Tarem, Pangasinan. Kay Alba ba ito? Alba ng Las Piñas City. Ganon din kay Mike Montero. Uy, good morning. Parang ngayon lang kita ulit nakita dito sa chat group, Mike Montero. Jesus Veduya, Arturo Peña ng Iloilo City, good morning. At ganoon din po, pagbati pa rin natin kay Pinoy Ako. Uy, sabi dito, sabi niya dito, sana naman ito pa rin yung mga pinapangako po ng administrasyon. Kasi yun nga pong sa gasolina di natanggal, yung sa mga guro pang alin. Baka yung sa report ni Jimmy Angay-Angay, sabi kasi walang guro, tama ba? Walang guro na magre-retiro ng nasa teacher 1 level lamang. Teacher 1 lang ang salary. Kung yun daw paano daw po matutupad ko sa gasolina, ay hindi nga natupad. Tama ba, Pinoy Ako? Yun ang gusto masabihin. John Paul, good morning. Miss Gisa, sana magtuloy-tuloy na po ang pagbaba ng gasolina at diesel. Ingat po. Ito sa sa Canada ba, tsaka sa US. Yung ating mga kababayan na nandyan ngayon, kumusta po yung produktong petrolyo? Mababa pa ba sa mga oras na ito o nagtataas na ulit, ha? Pero sabi po kasi ng Department of Energy, pagamat nagkaroon ng bahagyang tensyon, matapos yung bigong negosasyon, parang hindi naman daw po masyado naapektuhan at bagkus sa Mine of Platte, Singapore ay bumababa pa ang presyo ng produktong petrolyo. Sa bagay, kahit po yung sa palitan ng piso kontra dolyar, medyo nakakabawi ho tayo Nakakabawi ho ang piso ngayon Hindi nga lang sobrang bawing-bawi, pero kahit papano ay hindi na, kumbaga ay wala na ulit doon sa 60 pesos level. Homer Robiato, magandang umaga. Sa mga taga Las Navas, Northern Samar, happy fiesta. Malayo pa. Sana gabayan daw po tayo ng Panginoon, sabi niya. At binabati rin po natin si Jonisha Samson mula sa Santolan, Pasig. Kay Francisco Antonio Ramirez. Uy, nabuhay ka, Francisco Antonio Ramirez. Kumusta ka na? Ganon din po kay Jesus Chavez Jr. mula sa Ginakutan, Labo, Camarines Norte. Teofanes Pahe, good morning sa iyo. At ganoon din kay Thomas Jose ng Bacoor City. Kay Tony Tupas mula sa Santa Ana, Maynila, always watching DZRH. And ganoon din kay Bea Vlog. Isang magandang umaga po and good morning sa inyo. At kay Destroyer, pagbati pa rin po na isang maganda umaga. Happy listening, happy viewing kay Ma'am Ivy Gutierrez. Ganon din po kay Miss Becky Tisuka. Sa mga nasa FB Live po natin, ako pasensya na po, hindi ko na nabasa isa-isa yung sa inyo diyan sa mga comments natin diyan sa FB Live. Hayaan nyo po, meron pa naman tayong kaunting minuto. Titingnan natin kung sino pa yung pwede nating mabati. Uy, muli po ang paalala po natin sa publiko, wag ho kayo maniniwala doon sa mga issue na lumalabas po sa Facebook, sa mga post online na meron daw pong ino-offer na tulong pinansyal para sa medical cases ang DZRH, ha? Kay Jerry Almeria Adelantar mula sa Surala, South Cotabato, isang magandang umaga po.
Ganon din po pagbati natin Randy Martin at sa lahat po ng mga nakikinig at tumutok dito sa ating programa. Naku, maraming salamat po. Kay Ben Kamantige, good morning. At dyan na po muna nagtatapos ang ating balitaan dito po sa Balitang Prom D. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, Kisas Habson. At susunod na, si Kong Angel Palmones at ang Magandang Umaga Pilipinas. Ang ating pong oras, eksakto en punto 4:00. Good morning and happy Thursday. DZRH number 1.